Kamusta sa lahat? Ako si Tala Cruz. Ngayon, alamin natin ang paksang, ang mga sikretong palatandaan ng pagiging Pilipino sa eroplano. Naisip mo na ba ito? Habang nasa taas kang 30,000 feet, nakaswat ng headphones at nakakumot, akala mo ay isa ka lamang sa daan-daang pasahero, isang mukha na walang pangalan. Hindi ka pa nagsasalita ang Tagalog, at lalong hindi mo pa inilalabas ang iyong pasaport. Pero yung dayuhang flight attendant na kakatula lang ngantiya sa tabi mo, maaring sigurado na siya na ikaw ay isang Pilipino. Paano nangyari yon? Mayroon ba silang secret scanner? Totoo yan, mayroon silang paraan? At ang mga pamamaraang ito ay maaring iba sa inisip mo. Hindi ito base sa itsura, hindi sa pananamit, kundi sa ating mga nakagawian mga ugali na nakatata na sa atin na hindi natin namamalayan. Ngayon, ibubunya ko sa inyo ang kwento ng isang veteranang foreign flight attendant na may 15 taong karanasan sa paglipat. Ibinahagi niya ang tatlong nakakagulat na paraan kung paano nila nakikilala ang mga Pilipino. Kailangan mong tapusin ito dahil ang panghuling punto ay ginagawa raw ngang 90% ng mga Pilipino kasama na ikaw at ako. Pagkatapos nito, sabihin mo sa akin ng tapat kung guilty ka rin ba. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin kung bakit kailangan tayong kilalanin ng mga flight attendant. Mahalaga ito, at hindi ito diskriminasyon. Sa katunayan, ito ay anticipatory service o paghahanda sa serbisyo. Isipin mo, ang eroplano ay isang saradong espasyo. Ang magagaling na flight attendant ay parang ma-observant psychologist. Kailangan nilang malaman agad ang kailangan ng pasahero para maging maayos ang serbisyo. Halimbawa, kung mapakamalan kang hapon, baka sobrang formal at yuko sila ng yuko sa iyo, na minsan ay nakaka-pressure para sa ating mga Pinoy, nasanay sa mas friendly at warm na pakikitungo. Kaya ang pakilala nila sa atin ay para mas maging comfortable tayo. Siga, tama na ang intro. Dumako na tayo sa main topic. Ang unang paraan. Maring may hula ka na, pero mas malalim ito kaysa sa inaakala mo. Ang tawa nila dito ay ang tono ng lambing at respeto. Sasabihin mo siguro, yung accent natin yan, yung punto natin make English. Hindi lang yon. Maraming foreigner ang hindi masyadong nakakadistinguish ng iba't ibang Asian accents. Ang tunay na sikreto ay wala sa kung English o Tagalog ang gamit natin, kundi sa ating tono at mga fillers. Yung kaibigan kong flight attendant na may 15 years experience, sabi niya, kapag narinig niya ang isang partikular na tuno, alam na niyang Pinoy yon. Ano ang katangiang ito? Ang boses natin, sa pangkalahatan, ay masayahin, malambing, at punong respeto. Maximilation tayo. Kunwari hihingi ka ang tubig. Ang isang Amerikanong pasahero, sasabihin ng diretso, "Can I get some water?" Simple. Ang isang British, medyo formal. "Could I have some water please?" Ang isang Chinese passenger, minsan malakas ang boses, "Water." Pero tayong mga Pilipino, maalinlangan muna tayo. Hihintayin nating maktama ang mata namin ng flight attendant. Tapos sasabihin natin ng nakangiti, "Excuse me po, pwede po bang makahingi ng water? Thank you po." Napansin mo ba? Yung po at opo. Kahit English ang salita natin, nandun ang maam o sir sa dulo. "Excuse me ma'am, water please if possible." Takot tayong makabala. Sabi ng kaibigan ko, ang boses ng mga Pilipina ay may music parang kumakanta o laging nakangiti habang nagsasalita. At hindi lang babae, pati mga lalaking Pinoy, hindi aggressive ang tono, mahinahon. At may tayo maklakay na buntot sa dulo na sentensa. Ang lamig naman dito. Masarap yung food ha? Thank you po. Ang nakatagang po, opo, ha, naman ay mga kots. Para sa nga dayuhan, hindi nila naiintindihan ang salita, pero nararamdaman nila ang warmth o init ng pagtanggap. Kapag narinig nila ang malambing na tonong iyon, nakakahinga sila ng maluwa dahil alam nilang friendly ang pasaherong ito. Ang pangalawang paraan. Ito ay ang ating active skill. Ito ay lumalabas kapag nakikisalamuha na tayo. At ito ay halos Filipino-only na katangian.
Ito ay ang ating labis na pakamahiyain at sobrang pagpapakumbaba. Ginamit ko ang salitang sobra dahil minsan, nagugulat sila, ang hiya culture natin ay ibang-iba. Isipin mo, ilang beses ka nagsosorry sa eroplano? Kapag tinula ng crew ang car at nagising ka, ano ang una mong sasabihin? Ay, sorry po. Chicken please. Bakit ka sorry? Trabaho nilang bigyan ka ang pagkain, at ikaw ang naistorbo sa tulo. Pero humihingi ka ang paumanhin dahil feeling mo, naku, naabala ko si ate. Kuya nagisingin pa ako. Kapa inabot sa iyo ang tray. Anong gagawin mo? Salamat po. Pasensya na po. Thank you. Tapos, madalas pa, pagkatapos, kumain, pinapapatong-patong stack, natin ang nga pinakainan natin para madaling makuha ngang flight attendant. Sabing kaibigan ko, halos mga Pilipino lang ang gumagawa ng ganitong level ngang patulong sa crew. Isa pang obserbasyon. Takot tayong pumindot ng service button. Para sa mga Amerikano o Europeo, ang button na, yan ay karapatan nila. Pero para sa atin, ang bigat ng kamay natin, mas pipiliin nating mauhaw kaysa pumindot. Bakit? Kasi iniisip natin, baka busy sila, baka nagpapahinga, nakakahiya naman. Kaya ang gagawin ng Pilipino, mag-inat ng lig, titingin sa paligid mag-abang kung may dadaan. Hihintayin nating dumaan sila bago tayo mahiyaing magtaas ng kamay o mag-signal gamit ang kilay. Sabi ng kaibigan kong flight attendant, kapag nakakita siyang pasaherong mukhang may kailangan pero ayaw magsalita at palingalinga lang, sigurado siyang Pilipino yon. Lalapitan niya at tatanungin, at ang sagot ng pasahero ay magsisimula sa, ay, sorry po, pwede po bang? Ang pag-iwas na iting makaperwisyo ay tanda ng ating kultura. Ang pangatlong paraan. Ito na. Ito ang pinakanakakagulat dahil 90% sa atin ay gumagawa nito sa isang tiyak na sandali. Hindi ito ang pagbalakpak kapag landing. Minsan ginagawa natin to, pero mas gaway nito mega Italiano o Amerikano noon. Ang sandaling ito ay nangyayari kapag lumapa na ang gulong ng eroplano sa semento. Boosh! Habang mabilis pang tumatakbo ang eroplano sa runway at nagsasalita pa ang stewardess na, please remain seated until the seatbelt sign is turned off. Sa sandaling iyon, 90% nam nga Pilipino ay sabay-sabay na gagawin ang isang bagay. Ilalabas ang cellphone at bubuksan ang data. Hindi para mag-check ng email sa trabaho, hindi para mag-book ng Uber agad, kundi para gawin ang isang sagradong misyon, ang mag-report sa pamilya. Bubuksan natin ang Messenger, Viber, o WhatsApp group chat ng pamilya. At itatype natin ang katagang, nakaland na ako. Dito na me. Touchdown. Para sa atin, natural lang ito. Pero para sa dayuhang flight attendant, nakakamangha ito. Sabi niya, kapag tumingin siya sa cabin habang natataksi ang eroplano papuntang gate, nakikita niya ang ilaw ng cellphone ng pasaherong Pilipino. Lahat nagmamadali. Yung pagmamadali natin ay hindi dahil sa trabaho, kundi isang emotional urgency. Kailangan nating sabihin kay nanay, kay tatay, o sa asawa natin na, ligtas ako, huwag na kayong mag-alala. Ipinapakita nito ang ating matinding family ties. Ang biyahe natin ay hindi lang tungkol sa atin, biyahe itong buong pamilya. Mula sa paghatid, sa airport hanggang sa paglapag, kasama natin sila sa diwa. Sa Western culture, madalas ay tatawa lang sila pakalabas ng airport o kapag nasa hotel na. Pero ang Pinoy, gulong pa lang ang sumasayat, nagtatype na. Ito ang pinakamainit at pinakasweet na paraan para makilala tayo. Kaya ay recap natin ang tatlong sikreto. Ang ating malambing na tono at paggamit ng po, divided by opo, divided by ma'am, divided by sir, respectful tone. Ang ating hiya at sobrang pagpapakumbaba? Ayaw makaabala. Takot sa service button. Ang text agad sa pamilya paglapag ng eroplano. Strong family ties. Sa totoo lang, habang sinusulat ko ito, tinamaan ako. Ginagawa ko lahat yan. Marami akong po at opo, nahihiya akong pumindot ng button, at nagte-text agad ako sa mama ko pag landing. Ang maparaang ito ay hindi dapat ikahiya. Sa halip, dapat nating ipagmalaki.
Ipinapakita nito na tayong mga Pilipino ay likas na magalang, mapagmalasakit, ayaw makaperwisyo, at higit sa lahat, sobrang mapagmahal sa pamilya. Ikaw, alin sa tatlong ito ang gawain mo? O baka naman lahat din? At mayroon ka bang ibang napapansin na gawain ng Pinoy kapag nabibiyahe? Ay comment mo na yan sa ibaba dahil gusto kong malaman. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan kang bago, o kung nakarelate ka, please like and subscribe sa aking channel. Ang bawat like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa akong marami pang content. Ako muli si Tala Cruz. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ingat,